Sumamin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Yahweh. Sa magandang umaga, tanghali, hapon, gabi, sa lahat po ng inaabot ng pangaral ng munting channel nito sa iba't ibang panig na buong mundo. At maging dito sa atin sa buong Pilipinas, muli natin pasalamatan si Abay Yahweh sa buhay na ipinagkaloob niya sa bawat kapatid sa kapuluan. Ngayon po ay September 12, 2023. Ganap na pong alas 9:51 ng umaga dito sa atin sa Pilipinas. Magandang umaga sa lahat ng ating mga unknown viewers. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kapatiran sa iba't ibang panig ng buong mundo. At ayan. Magandang umaga po. Ayan, Sister Chris de la Cruz Kim. Yan, magandang umaga. So, tuloy na po tayo sa ating pong paksa sa umaga pong ito. At ang ating pong paksa ay hinggil po doon sa EPWC, Aral ng El Shaddai ni Mike Milarde kontra sa banal na kasulatan. Ayan. Magandang umaga, Sister Lolita Corsiga, Brad Melchor Pasis, Sister Chris de la Cruz Kim, Sister Elizabeth Denz. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sino po ba si Mike Milarde? Si Mariano Zuniga Milarde, ipinanganak noong August 20, 1939, na mas kilala bilang kapatid na Mike Milarde, ay tagapagtatag o founder at leader ng lingkod ng isang kilusang karismatikong Katoliko na nakabase dito sa atin sa Pilipinas na tinatawag na El Shaddai, na tinatayang sumusunod sa 3 hanggang 7 milyon. Isa siyang sikat na tele-evangelist sa Pilipinas. Siya rin ang may-ari ng Ambel Land Development Corporation, isang kumpanya ng real estate, at Delta Broadcasting System. Ano ba yung personal niyang buhay? Si Mike Milarde ay kasal kay Abilina Belen Del Monte at meron silang 4 na anak. Ayan. At may anak siya na si Rene Milarde na kumakatawan sa Buhay Party List, ang pinakamayamang party list congressman na may net worth na 30.9 million. Ang kanyang anak na si Franklin ay isang namumuhunan sa puyat. Kinokontrol ang Manila Bank, kabuoang asset na 7.57 billion. Ang kanyang anak na si Mariana Michael Milarde Jr. ay hinirang na Deputy Director General ng Technical Education and Skills Development Authority, TESDA, noong 2019. Ngayon, naglilingkod siya sa El Shaddai Movement bilang Assistant Servant Leader. Teolohiya. Sinimulan ni Mike Milarde ang kanyang pakikilahok sa charismatic Christianity kasama ang yumaong Russian-Filipino actor turned evangelist na si Ronald Remy. Nakalaw na nagtatag ng Corpus Christi Community, isang evangelical congregation na kilala ngayon bilang Lord Jesus Our Redeemer, LJOR Church. Si Milarde na nakaranas at nalantad sa kilusang charismatic ay nagpasya na manatili sa loob ng simbahang Romano-Katoliko. Noong 1984, itinatag niya ang El Shaddai Movement na naging eclectic expression ng Philippine folk Christianity, the Charismatic Movement, at Roman Catholicism. Si Milarde na natiling isang karaniwang tao sa loob ng simbahang Romano-Katoliko. Ang kanyang estilo ng pangaral ay walang pinagkaiba sa typical na prosperity gospel, driven Pentecostal tele-evangelist. Nangangako ito ng pananalapi at pisikal na mga pagpapala ng Diyos sa lahat sa kondisyon na sila ay manatiling tapat sa pagdalo sa mga pagtitipon, pagbibigay ng kanilang ikapo at mga handog at pagsunod. Bahagi ng praktikal na teolohiya ni Milarde ang paggamit ng ilang bagay na walang
Walang buhay gaya ng mga panyo, bankbook at payong na nakataas sa panahon ng mga serbisyo. Ang mga ganitong gawain ay hindi banyaga sa katutubong Pilipino at katutubong relihiyon, kaya ang tatak ni Velarde na Catholic charismatism ay lubos na katanggap-tanggap sa karamihan ng mga Pilipino. Noong una, si Mike Velarde ang pinakamahirap sa mga mahihirap lamang ang dumadalo sa mga serbisyo ng El Shaddai. Politika. Si Mike Velarde sa paglipas sa mga taon ay parehong nag-i-endorse sa mga kandidato sa politika at tumakbo mismo para sa pwesto. Tulad para sa Philippine House of Representatives. Noong 2022, in-endorse niya si Bongbong Marcos para sa kandidatura sa pagkapangulo. Telebisyon, El Shaddai, 1992 hanggang sa kasalukuyan. Mga himala at gintong aral ni El Shaddai, 1994-1997. At naipelikula na rin, Mike's Miracle Are Forever, 2016. El Shaddai, Prosperity Gospel, Televangelismo. So, yun po ang mga kinasangkutan ni Mike Velarde. So, ang edad na po niya ngayon ay nasa 84 na. Sinasabi nga, siya daw po ay sa simula ay mahirap. Ayan. Noong una inulat ni Mike na ang pinakamahirap sa mga mahirap lamang ang dumadalo sa mga serbisyo ng El Shaddai. So, ngayon ho ay, siyempre, napakayaman na niya. So, sa banal na kasulatan po kasi, pagka tinignan na po natin yung aral, makikita natin na siyempre lahat ng inaral na ni Mike Velarde wala sa kasulatan. Kasi iba ho yung sinasabi ng kasulatan. Merong binabanggit dun sa 4.2 ng Kawikaan, sapagkat bibigyan ko kayo ng mabuting aral. Huwag niyong bayaan ang aking kautusan. Ibig sabihin lamang, meron talaga hong aral. At yan ho yung mabuting aral. Siguro maitatanong natin, ang katuruan ba ng El Shaddai bilang isang Katoliko, mabuting aral po ba? Hindi po. Oo. Bagamat nasa 3 milyon hanggang 7 milyon yung kanilang mga miyembro, hindi ibig sabihin, katulad din ng ating mga tinatanong, hinggil dun sa mga reliyon. So, dito, sa kasulatan, merong tinatawag na mabuting aral. At dapat, yun ang makita. Halimbawa, sinabi ni Job, sapagkat iyong sinasabi, ang aking aral ay dalisay. O aral ay dalisay. Mabuting aral. Di ba? At meron pangyayari doon sa unang siglo nung nangangaral na si Yahweh. Sabi doon sa Mateo 7:28, at nangyari na matapos na ni Yahweh ang mga salitang ito, ay nangatilihin ng mga karamihan sa kanyang aral. So, iba yung aral niya doon sa mga aral ng mga iskriba at mga pariseo. 16:12 ng Mateo na magagay kanilang natalastas, na sa kanila hindi pinag-utos na sila'y magsipag-ingat sa libadura ng tinapay, kundi sa mga aral ng mga pariseo at mga saduseo. So, iba yung aral ng mga pariseo at mga saduseo kumpara sa daladalang aral ni Yahweh. At ganyan din. Kumbaga, yung aral ng El Shaddai na hinango nila doon sa Katoliko, naturalmente na mali yan dahil sumasamba sa Diyos-Diyosan ang mga Katolisismo.
Di ba? Dun sa mga idolo na ipinagbabawal ho ni Abay-Awa yan. So, ibig sabihin lamang, sala ho. Kaya nga hindi ho dapat pagbasihan yung dami, yung dami ng miyembro. Kasi hindi naman nakabatay ho doon sa kasulatan. Ang kaligtasan ay nakabatay, una, doon sa magliligtas at saka doon sa ililigtas. Sino ba yung magliligtas? Si Abay-Awa. Kasi sa reliyon, hindi nila kilala kung sino yung ililigtas. Ikalawa, saan ba ililigtas? Sa reliyon, ililigtas doon sa impyerno. Sa kasulatan, iba. Ang pagliligtas sa kasalanan. Ililigtas ang tao sa kasalanan para hindi magkaroon ng kamatayan o yung eternal death. Yan ang nakalagay sa kasulatan. Sa reliyon, yung kanilang mga aral, ililigtas sa impyerno na inimbento ng mga reliyon. At dahil nga ho, doon sa kanilang mga pag-iimbento ng impyernong yan, ng literal na may apoy at literal na may diablo, satanas, literal na ang uod na hindi namamatay, literal na ang apoy hindi namamatay. Kaya nga maraming nagsiyaman na mga reliyon. Walang reliyon na hindi yumaman. Lahat po yan, mayaman yan. Lahat. Hindi po nila naranasan yung naranasan ng mga alagad noong unang siglo. Na ano ba ang mga naranasan ng mga alagad noong unang siglo? O si Pablo lang ho ano ba ang sinasabi niya? Para makita ko natin. Ano sabi niya dun sa unang Korinto 4:11? Hanggang sa oras na ito, nangagugutom kami at nangauuhaw at mga ubad. At mga tinampal, wala kaming tiyak na tahanan. Biyo ba? Liwanag mo yan, hanggang sa oras na ito, nung sinulat ni Pablo yan, ng unang siglo, nangagugutom kami. Hanggang sa oras na ito, umika. 2 Corinthians 4:8, sa magkabi-kabila, nangagigipit kami, gayon may hindi nangagihinagpis, nangatipilihan, gayon may hindi nangawawalan ng pag-asa. Bakit po sa kabila ng sila ay mangangaral ni Abay-Awa, pero sa kabila nun, nagigipit pa rin sila, hanggang sa oras na ito, nagugutom sila. Bakit? Ba't ganun ho? Di ba dapat sila yung makaranas ng naranasan itong mga taong ito? Kabaligtaran, di ba? Kasi nga ho, kung halimbawa na palibasa hindi ko kasi nagawa nilang mandaya manloko. Kaya ganun ho. Di ba? Tingnan ninyo, humihingi si Bilarde ng ika-10 bahagi. Pati yung mga handog. Tingnan nyo ika-10 bahagi, mga handog, ay doon lang sa mga handog na yan Di ba? Tapos meron pa ho yung mga, yung itlog po ba? Naging tatak nila yan yung pagdadala ng mga itlog. Bagay, hindi ko kasi ako nakaranas na makasali dyan ang nakita lang po natin dyan, kumbaga, nabala kami minsan yan nung ako nasa hanap buhay pa. Dyan sa may Luneta ho, ang akala ko, simpleng traffic lang. Yun pala, ay pagtitipo na nila. Inumaga na kami, hindi kami nakaalis doon. Yun ang naging karanasan ko dyan sa El Shaddai. So, ibig sabihin lamang na nakaperwisyo pa. So, kung paman tayo noon ng banal na kasulatan, wala ho ni isa na maliligtas sa kasalanan. At miski ho yung founder nila, hindi rin magkakaroon ng kaligtasan. Kahit sino at kahit anong reliyon, yun ang mga founder. Pinamin nyo hanggang sa ngayon, yung mga namatay na mga founder, kagaya ni Muhammad, hanggang ngayon, tuloy-tuloy yung kasinungalingan at pandaraya sa napakaraming tao. Ang nagre-recruit mismo yung mga tao. Niyo ba?
Ganon din si Soriano. Diba? Kung yan ay totoong namatay, patuloy pa rin. Patuloy pa rin ipiniplay yung kanyang mga video. So, nakakahatak pa rin. Patay na yan, ha? Patay na. Ganon din si Felix Manalo. Mga patay na yan, pero nakakahatak pa rin sila ng mga miyembro dun sa kanilang mga reliyon. Yung salitang pagyaman, hindi naman mo umuubos ng yaman ng mga yan. Tuloy-tuloy dahil nga doon sa pandaraya, dahil doon sa kanilang ginagawang pananakot na ipinapanakot nila kung hindi sila susunod doon sa ipinag-uutos nila ay impyerno. Ganyan ganyan katindi yung mga aral at doktrina ng mga yan. Sa madalit sabi, merong binabanggit na aral ang banal na kasulatan. At gano'n nga. So nakita natin dito na talagang yung mga lingkod nung unang siglo, meron mo yung sabihin na hanggang sa oras na ito yung nangagugutom kami. Napakatindi ho niyan. Kasi sabi din ni Pablo doon sa Roma 8:35, sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapigatian, kahapisan, o pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang taba? Kung naranasan nila yun, naranasan ba ng mga pastor, ministro, o nangangaral, mga imam, mga pari, itong sinasabi ni Pablo? Hindi ho eh. Di ba? Bakit? As a slave, unang Pedro 2:20, sapagkat anong kaparihan nga kung kayo na nagkakasala at kayo tinatampal, ay inyong tanggapin na may pagtitis. Ngunit, kung kayo gumagawa ng mabuti at kayo nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitis. Ito'y kalugod-lugod sa Diyos. The reverse of the state of the Corinthian, reigning as the kings. Ano sabi? Acts 23:2, at pinag-utos ng dakilang saserdote si Ananias sa mga nalalapit sa kanya na siya'y saktan sa bibig. So, Paul's master before him was buffeted as a slave. Ano yun? Tinampal as a slave. Isang alipin, went about to die a slave death. Kaya matindi eh. Kaya nga kung ikukumpara natin yung mga mangangaral nung unang siglo, sa panahon nila Pablo, sa panahon nila Mateo, Marcos, Lucas, Linda Timoteo, Linda Pilimon, makikita natin kakaiba yung galaw ng mga mangangaral natin ngayon na nakikita. Tignan nyo, ilang taon na si Mike Billard, o gaano kayaman na yan. 84, o gaano kayaman na. Nakita niyo ba yung pagsasalita niya nung nakaraan na ipinost ko sa aking time. Matanda na, 84 na eh. Halos kasing tanda, kung nabubuhay yung father ko, halos kasing tanda niya. So, biro niyo yung edad na yan, 84. Pero patuloy pa rin. Anong ginagawa doon sa mga tao? Magpapalipad ng kalapati, sunod-sunuran mo yung mga tao, di ba? Yan o yung mga aral, turo na hindi kailanman ginawa ng mga alagad ng unang siglo. Kaya nakikita nyo, laging nagtataka yung mga pariseo, yung mga eskriba, doon sa aral na daladala niya. Kasi mayroon talagang aral na dapat eh. Lucas 4:32, nangagtaka sila sa kanyang aral sapagkat may kapamahalaan ng kanyang salita. Tres dos, marami sanang paraan. Ang una sa lahat ay pinagkatiwala sa kanilang mga aral ng Diyos. Yan yung mga sa mga Hudyo. Merong aral ng Diyos at meron ding aral ang sanlibutan. Galatia 4:3, gayon din naman tayo nang tayo mga bata pa tayo nasasakop sa pagkakaalipin sa ilalim ng mga pasimulang aral ng sanlibutan. Di ba? Aral
aral ni Abay Hawa, aral ng sanlibutan. So, ganyan o yan. Ganyan ang nangyayari. Katulad niyang El Shaddai na yan, wala kang mababasa sa kasulatan na yan yung naging kumbaga parang katulad halimbawa ng Assembly of Yahweh. Sa kanila El Shaddai. Na wala akong mababasa na yan yung ipinangangaral nila Genesis to Revelation. Wala ako. So, katulad din yan ang dating daan, Iglesia ni Cristo, Mormons, Jehovah's Witnesses, Seventh-day Adventists, yung mga Muslim. Lahat sila, puro mga inimbento yung kanilang relihiyon, yung kanilang mga samahan, na hindi kailanman pinatunayan ng banal na kasulatan yung kanilang pinagsasama-samahan o yung titulo na ipinatala nila sa Securities Exchange Commission. Roman Catholic, wala niyan eh. Wala niyan. Yung GIL, wala ho niyan. Lahat yan, puro mga invento. Sana ho mabuksan ang napakaraming mga, hindi lamang mga Pilipino, kahit na ibang nasyon o ibang bansa. Sana mabuksan. Pagbuksan ni Abay Hawa. Kasi wala ho tayong kakanyahan eh. Laging nasa kanya ho yan. Yung kakanyahan, laging nasa kanya, wala sa atin. So, kaya nga, dapat makita ng bawat isa sa atin yung ating mga pinag-aaralan mula ho doon sa Muslim, Mormons, hanggang dito sa panahon natin, itong ating huling pinagtatalakayan nito, El Shaddai. Meron pa nga ho yung mga langis-langis eh. Panyo, langis, payong. Wala ho yun eh. Wala ho. Puro mga inimbento lang ho yan. Kaya nga, yan ba? Meron ba kaligtasan yan? Wala. Kasi, yan yung sinasabi dun sa Kawikaan 30 na huwag kang magdadagdag kasi masusundan kang sinungaling. Kasi nga, puro kasinungalingan ang sasabihin mo. Hindi yan aral ni Abay Hawa. So, ibig sabihin, nangungunti na yung ating mga relihiyon na dapat natalakayin. Hindi pa ahoy yung iba-ibang mga sekta na nasa iba't ibang bansa. Halos kalimitan yung mga kilala at nandito sa atin sa Pilipinas. Katulad niyan, yung El Shaddai na yan. Pero mo, 3 hanggang 7 milyon. Kano karaming tao niyan? Di ba? Iglesia ni Cristo, ilang milyon ho yan. Seventh-day Adventist, ilang milyon ho yan. Jehovah's Witnesses, ilang milyon yan. Meron pa yung mga Baptist, meron pa yung mga Methodist, meron pa yung mga Protestant. Di ba? Ang dami ho. Lahat yan ha. Lahat puro mga relihiyon yan. Ang mga nagtatago niyan, puro mga tao. Kaya kita nyo, founder ng El Shaddai. Siya yung tagapagtatag. Ang nakakatawa yan, chief servant. Chief, ano ibig sabihin ng salitang chief? Pangulo. Ano yun? Pangulong alipin. Meron bang ganun? Chief servant. Kung tawagin siya, chief servant. Pero sa kasulatan, meron bang ganun? Chief servant? Wala naman. Di inimbento rin. Kaya makikita natin. Kaya yung sinasabi nga ni Pablo kay Tito, kasi kay Tito yan, yung expose yung ilantad yung mga sumasalungan. Kay Tito yan, sinulat ni Pablo yan para kay Tito, na expose mo, ilantad mo yung mga sumasalungan. Siya naman, bilang nakita natin yan na dapat nating gawin, di ilantad. Siyempre, wala na si Tito eh. Wala nga naman, di ba? So, yamang pinagkalooban tayo ni Abay Hawa ng espiritu, nanahan siya, gawin natin kung ano yung task na ibinigay sa atin. At yan man sana ang dapat natin gawin kung ang bawat isa lamang sa atin
ay merong ipinagkaloob si Abay Yawa, dapat nating gamitin. Anumang task ang naibigay sa atin, ay gawin natin. Kasi yan na lamang ang pwede nating ibalik kay Abay Yawa. Ngayon, kung hanggang sa ngayon ay hindi pa natin nakikita yan, may problema ho. May problema. Kasi, ibig sabihin, walang komunikasyon. Hindi natin alam. Para lang yung para lamang yung telepono na pagkahuyan, hindi natin nalagyan ng load. Tapos, siyempre, pag hindi mo nalagyan ng load yan, hindi mo pwedeng itawag. So, ganun din. Kaya Abay Yawa, dapat meron tayong komunikasyon. Spiritually. Para ipahayag niya sa atin, ano ba yung layunin niya sa atin? Ano ba ang gagawin natin dito sa mundong ito? Kasi, kaya tayo narito sa mundong ito, ay meron siyang layunin. Hindi tayo para kumain, matulog, magtrabaho. Hindi ganito. Hindi ganyan ang gustong mangyari sa atin ni Abay Yawa. Meron tayong gagawin. Mabuti nga at hindi tayo naging katulad nila na inilagay sila ni Abay Yawa dyan sa ganyan. Di ba? Pero nilagay sila para maging halimbawa sa mali. Ibinigay na halimbawa para sa kasamaan. Katulad ng nangyari kay Paraon. Ibinigay siyang halimbawa para sa isang matigas ang puso. Pero siya rin na nagpatigas. Yan ay mga halimbawa. Hindi tayo naging katulad ni Judas, ni Solomon, at ng iba pa, ni Ananias at Sapphira. Di ba? So, dapat meron tayong nakita natin, kasi kung meron tayong komunikasyon kay Abay Yawa, dapat ipinakita na sa atin ni Abay Yawa sa napakahabang panahon. Mahabang panahon na, kumbaga. Ngayon, hindi naman yung haba at saka ikli. Kasi si Pablo, nung kilusin ni Abay Yawa, makikita natin na wala na si Yawa siya. Diba? Nung makonverte siya, tingnan ninyo yung aral na daladalo ni Pablo at saka aral ng El Shaddai. Meron ba silang pagkaparehas? Wala. Hindi kailanman ipinangaral ni Pablo yung El Shaddai. Hindi rin ipinangaral ni Yahweh yung El Shaddai. Tsaka hindi kontra na kaagad yung pagsamba sa Diyos na. Kontra na kaagad yan. Kasuklam-suklam nga kay Abay Yawa yan. Diba? So, sana loobin ni Abay Yawa, siyempre, yun ang ating pakiusap na patuloy siya magbukas ng pag-unawa kasi hanggat hindi nabubuksan yan, natiling sarado yan. Tanging si Abay Yawa lamang ang may kapangyarihan para magbukas. Walang iba walang iba. Gaya nga nung ating tinatalakay kahapon doon sa ating YouTube live, siya lang ang may kapangyarihan na magbukas, maglapat, magsara, siya lang. Walang iba, siyempre, pasalamatan natin si Abay Yawa, lalo doon sa mga kapatid natin nasa kapulungan. At tandaan natin na itong ating ginagawa na ito ay pinagkaloob ni Abay Yawa para marami ang makaalam. Ang dami na nating mga in-expose na iba't ibang relihiyon, iba't ibang founder. Pakita natin na kahit isa wala. Tandaan natin yung nangyari kina Pablo. Ito kasi yung ating pinaka-pattern. Yung nangyari sa kanila, yung lahat ng mga mangangaral ng unang siglo. Sabi na, hanggang sa oras na ito na magugutom kami at nangauwaw at mga hubad at mga tinampal at wala kaming tiyak na tahanan. Kami na nagpapagal, na nagsisigawa ng aming sarili mga kamay, bagamat inuupsala, kami na nagpapala, bagamat mga pinag-uusig, ay na nagtitiis kami.
Bagaman mga sinisira ang puri ay aming pinamamalikan, kami naging tulad ng yagit sa sanlibutan, sukal ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. Hindi ko isinusulat ang mga bagay nito upang kayo hiyain, kundi upang paalalahanan kayong tulad sa aking mga minamahal na anak. Yan ang sabi ni Pablo sa mga kapatid sa Korinto. Bakit gano'n ang litanya ng kanyang pagsasalita? No? Pero mo sabi niya, hindi ko isinusulat ang mga bagay nito upang kayo hiyain, kundi upang paalalahanan. Pagpapaalala dun sa totoong nangyayari sa kanilang buhay. Kung ikukumpara yung buhay ni Pablo at saka yung buhay ng mga mangangaral ngayon, napakalaki ng pagkakaiba. Napakalaki. Kung paano yung panahon ng unang siglo, sa panahon din natin ngayon, ganun din. Ganun din ang nangyayari. Nakatingin ang mga tao doon sa mga physical na aspeto. Dito ako, marami dito. Dito ako, mag-ara yung kapilya. Dito ako, maganda yung magaling yung speaker. So, physical na pagkita ang nasa tao. Kaya yan sinasabi natin yung lakad sa laman. Wala sa espiritu. Kaya, syempre, nalulungkot tayo. Bakit? Yung ratio napakaliit ng mga maliligtas sa kasalanan kaysa doon sa mga papahamak. Sa bagay, hanggat hindi ka talaga pinaunawaan ni Abayawa, hindi mo makikita kung ano yung halaga ng buhay, yung buhay na walang hanggan. Hindi ipinakikita ito ni Abayawa sa isang individual hanggat hindi niya tinatawag. Ibalik lang natin yung ating mga nakaraan. Kung ikukumpara natin sa ating lakad ngayon, kasi nung tayo ay nasa laman, wala rin naman tayong iniisip. Diyan sa buhay na walang hanggan, wala tayong iniisip dyan. Kamatayang walang hanggan. Basta tayo, may trabaho, kumakain, natutulog, gigising. Yun yung routine natin araw-araw. Kung may bisyo, inom ng alak, sigarilyo, inuman sa barkada, yan yung routine ng laman. Sasabihin mo, meron kang kaisipang pang-espiritual. Wala. So, lahat ng ating napapansin ngayon, bunga ito ng ating mga nakaraan. O yun o yun, nakalulungkot. Nakalulungkot isipin na hanggang sa ngayon, meron pa rin namumuhay ng ayon sa laman. So, yun lang po. At loobin ni Abayawa, bukas ipagpatuloy natin yung iba pang mga relihiyon na mga natitira pa. At siyempre, kalooban ni Abayawa. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga viewers. Magandang umaga. Sister Lolita Corsiga, Brad Melchor Pasi, Sister Maria Victoria, Sister Loren Paulan Fernandez, Sister Lori Calderon, Lolita Corsiga, nagmistulang pulubi ang mga alagad noong unang siglo, hindi po tulad ng mga mangal po ng mga reliyon ng siyaman at nananagana. Brad Wilfred Bedes, magandang umaga. Sister Vivian Bandojo Mana, Brad Jason Gonzales, Lolita Corsiga, puro invento rin po ang Rosly Bando, Melchor Pasis, lahat ng reliyon, invento po ng tao, kitang-kita po. Lolita Corsiga, loobin po bro na may mabuksan, kahabagan po naman ng ating pinakamamahal na si Abayawa, ang mga nakakaawa po, mga membro ng nabibiktima. Pero mo, 3 hanggang 7 milyon ang naging biktima ng El Shaddai. At pati ho yung mga Roman Catholic niya. Anelo A. Preagola. Magandang umaga. Ayun. Meron po tayong 16 na viewers. Pertinent ho yung ating mga naging komento.
Magandang umaga rin, Sister Cristina Juarez. Sino pa ho ba? At baka ho ako ay merong nakaligtaan na hindi natin nabanggit. Sister Christy Lacrosquin, Sister Cecil Manyoso, ayan, are watching with you. Salamat, Sister Cecil Manyoso. Sister Elizabeth Benz, parang nakita ko nung kanina. Ayan. Sister Lori Calderon, maraming salamat po. Maraming salamat, Sister Lolita Corsiga. Ayan. Sino pa ba? Baka meron po kayong ano na hindi ko nabanggit, paki-text po at ating mabanggitan ako. Sister Rosly Bandojo, Brad Jason Gonzales, Brad Wilfredo Bedes, Sister Loren Paulan Fernandez, Sister Maria Victoria, Brad Emiliano Umali, Sam Rotoni, Rodelio Nava, Joel Suela, Lolita Corsiga, Sister Gina Macar, Sister Chris de la Cruz Kim. Maraming pong salamat sa inyo, sa inyong pag-share itong ating Facebook Live. Ayan. Sino pa ba? At baka ako may makaligtaan. Okay? Sa isang Diyos na ating tagapagligtas, sa pangalan ni Abay Awa, sumakanya nawa ang kalulatian, ang karangalan ng pagkahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Siya nawa. Muli po, so nakita natin yung aral, doktrina ng El Shaddai ni Mike Velarde na wala rin, invento rin. Wala ni isang tumama. So, ang red flag ko kasi dyan, red flag, kapag ang isang mangangaral yumaman, nakapagpatayo ng mga magagarang simbahan, kapilya, katedral, red flag yon. Ibig sabihin lamang yan, nagsiyaman sila dahil sa pandoloko. Kasi yung mga alagad, hindi naman nagkaroon ng ganyan eh. Hindi nagkaroon sila. Talagang sila may hirap talaga. Yung maging katulad ka ng yagit. Alam niyo ba yung salitang yagit? Yagit ng sanlibutan. Mahirap. Yung pinaka-aba sa aba. Or pinaka-mahirap sa mahirap. So, nagtiis sila. Nagtiis sila sa ganoong kalalagayan. Pero kaya lamang sila nabubuhay dahil lamang sa tulong ng mga kapatid. Alam mo, katulad ni Pablo, hindi naman habang panahon na nagkaroon siya ng hanap buhay. Naturalmente, na hindi rin naman dumating. Kasi pagka ikaw ay meron ng edad, yung mga 60 plus na yan, dito sa Pilipinas, wala nang mag-ahire sa iyo, maliban may sarili kang negosyo. Pero sasabihin mo, mga mamamasukan ka, ay, ang dami mga bata. Ba't kukuha ng katulad mo na matatanda? Di ba? Kumbaga yung lakas ng isang matanda na or senior na, wala na yan. Mahina na nga kumilos yan eh. Hindi na katulad ng mga, ang edad mo, mga 30s, 40s. Hindi katulad niya ng kilos ng senior. Malaki ang pagkakaiba ko. So, sa panahon ni Pablo, ganon, hindi siya habang panahon, nagkaroon ng hanap buhay, talagang dumating din sa punto na talagang pinulungan siya ng mga kapatid. Galing, sabi nga, isang masarap na samyo. May nanggaling pa nga kay Epaprodito na ipinagkaloob kay Pablo. So, makikita natin yung pagiging
ang buhay nila ay hindi katulad ng buhay ng mga mangaral, ng mga eskriba, ng mga pariseo, ng mga saduceo. At ganoon din sa panahon natin. Hindi sila katulad na kung anong magustuhan, bili dito, palibasa marami silang pera. Yung ikaw ay kinakapos, katunayan lamang yun, hindi ka nandaya. Kasi kung ikaw ay nandaya, ba't ka naman kakapusin pa? Diba? Hindi ka na kakapusin. Kasi nandaya ka ng tao eh. Natural. Natural na hindi ka nakakapusin. Pero sa naranasan ng mga lagad ng unang siglo at maging sa panahon natin ngayon, talagang dumaranas din ang mga ngaral ng kakapusan. Kasi nga, walang pwedeng mapagkunan eh. Oo. Alangan naman mag-invento tayo ng mga aral na katulad nila. Ay di, huwag na, sumama na lang tayo sa kanila. Sama na lang tayo. Alin ba dyan ang pwede natin lang samahan? Na ang mga ngaral ay yayaman. Alin ho ba? Hindi ho ba? Kasi nga, ang atin ang layunin na bayhawa ay maligtas tayo doon sa kasalanan. Kasi, minsan nga yung sinasabi nga ni Pablo, yung daw pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya yun na nangyari. Lahat ng reliyon talagang umibig sa salapi. Kaya nga sila nagsiyaman. Kaya lang, ugat yan ng lahat ng uri ng kasamaan. Lolokohin mo yung iyong tinatawag na kapatiran, pero mo, dadayain mo sa pamagitan ng mga aral na wala naman pala sa kasulatan. O yun po, loobin po ni Bayhawa na magbukas siya ng pangunawa. Wala po tayong magagawa kung hindi siya magbubukas. Uli, maraming salamat. Tayo po ay gabayan, ingatan, at pagpalain ni Bayhawa sa lahat po ng ating gagawin segundo minuto na atin pong ilalagi sa mundo ito. Cecil Manyoso, sabi niya, maraming salamat po. Thank you din po. Rosny Bando, Lolita Corsiga, Brad Melchor Pasis. Ayan, maraming pong salamat sa inyo. Armela Preagola, Brad Rodelio Nava, Brad Wilfred Bedes, Brad Emiliano Umali. Ayan. Loren Paulan Fernandez, Sister Maria Victoria. Maraming salamat. Joel Suela, Sister Lolita Corsiga, Sister Gina Macar, Sister Chris Dilacoskin. Maraming salamat. Isang magandang umaga po sa ating lahat.